Personal na sumulat si Mary Jane Veloso kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para sa kanyang apela na maaksyonan na ang kaso laban sa kanyang recruiter. Ito ay upang maresolba na ang kaso at mapatunayang inosente siya sa drug trafficking case na una niyang hinarap sa Indonesia. May report si Alvin Pelobelio. Justisya! Hustisya para kay Mary Jane Veloso! Justisya! Galayain si Mary Jane Veloso! Palayain! Mary Jane Veloso! Palayain! Mother's Day po sa linggo, kaarawan ni Tatay Lane. Ang request lang po namin, yun na lang po ibigay niya regalo sa amin yung clemency ni Mary Jane, yung kalayaan niya. Ito ang panawagan ng kaanak ni Mary Jane Veloso, ang Pinay na sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo at isinailalim pa sa death row sa Indonesia dahil sa umano'y drug trafficking. Nanindigan ang pamilya ni Veloso na inosente siya sa kaso kaya humiling ito ng writ of habeas corpus noon pang November 2025. Pero hanggang ngayon, wala pang sagot ang korte sa petisyon ng kampo ni Veloso. May panawagan na urgently na dinggin na sana yung petisyon for habeas corpus dahil 5 buwan na ang lumipas mula nung na-file ito. Kami ng motion for writ of habeas corpus last year, pero hanggang ngayon wala pa rin sagot ang Supreme Court. Kasama ang magulang ni Mary Jane at legal counsel ito mula sa National Union of People's Lawyer, naghain ng motion to resolve ang kampo ni Veloso sa Supreme Court. Kasabay ng sulat ni Mary Jane na siya mismo ang nagsulat na naka-address kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Ani Mary Jane sa sulat, hiniling nito sa korte na pinapamadali na ang petisyon na inihain ng kanilang kampo dahil sa lumabas ng kanyang karpeta habang nakapiit sa Correctional Institute of Women sa Mandaluyong City, hinatulan siya ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Ang final ngayon ng mga magulang ni Mary Jane Veloso ay isang motion to resolve yung petition for habeas corpus na final ng nila Nanay Celia at ni Tatay Cesar noon pa pong November 2025 in behalf of Mary Jane Veloso. Yung motion to resolve po natin ay kakakalakip po dito ay yung sulat kamay ni Mary Jane Veloso para sa ating Chief Justice na nananawagan para dinggin na yung petition for habeas corpus na final ng kanyang mga magulang in her behalf. Ang tanging pinangahawakan ngayon ng kampo ni Mary Jane ang kanilang petisyon na nagpapatunay na siya'y inosente sa kaso. Inaresto si Mary Jane sa Indonesia dahil sa drug trafficking noong taong 2010 at hinatulan ng bitay sa loob ng 10 taon. Pero November 2024 noong nagpasya ang Indonesian government na pauwiin sa Pilipinas si Veloso at 1 buwan ang nakalipas, pinauwi siya para dito na bubunuin ang nalalabing taon ng hatol sa kanyang kaso. Pero mula nung mapauwi sa bansa si Veloso, hindi pa siya nakapag-testify sa kasong kinasasangkutan. Isa raw sa nagpapahirap sa ngayon ayon sa legal counsel ni Mary Jane ang kanyang sitwasyon bilang isang detainee sa CIW. Kaya't wala pang katiyakan kung kailan makakapaghain ng kanyang testimonya sa korte si Mary Jane. Yun po yung panawagan natin na makapag-testify na rin si Mary Jane para doon sa kaso. Merong mga kinakaharap pang mga usapin with regard doon sa kung paano yung pag-testify niya mismo, considering nga na nasa loob siya ng pilitan, nasa loob siya ng Correctional Institute for Women. Dahil mapapatunayan na wala talagang sapat na legal na batayan sa Pilipinas, yung pananatili niya sa pagkakakulong ay mapapalaya po si Mary. Hiling ng kaanak ni Mary Jane ang agarang pag-usad ng kanyang kaso. Malungkot pa rin po ang hinihiling sa amin. Ang tinatanong lagi, Nanay, kailan ba ako uuwi? Sabik na akong makita yung bahay natin, yung mga kapatid ko, yung mga anak ko. Yung po lagi sinasabi niya sa amin, kaya lang, alam po kami masabi. Basta sabi ko, huwag ka mag-alala anak. May Diyos, kung wala mga ano sa'yo, maghihimala ang Diyos sa araw kako, tingnan mo makakauwi ka na. Yun lang ang sinasabi namin sa kanya. Panawagan po namin kay Pangulong Marcos, tapusin po ninyo ang hapis ng magulang ni Mary Jane Veloso ngayong Mother's Day. Palayain po si Mary Jane Veloso. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.